Magandang araw po mga kasinauna. Dito po tayo para naman po sa pangalawang banknote na bumubuo po ng Filipino series. Ito po yung 5 pesos. Silipin po natin. Ito po yung isa sa bumubuo ng Filipino series at meron po siyang dalawang muka na inilabas pero parehas po siyang 5 pesos. Ayan. Kung alam nyo po yung ang bagong lipunan series, yung po yung kasunod natin na serye. Medyo nahahawig na po siya dito sa 5 piso na nasa ibaba. Ayan. Kamukhang kamukha niya na po to. Kaso ang pinagkaiba ay meron po ditong nakalagay na ang bagong lipunan. Matatalakay po natin yan pagkatapos po nitong Filipino series. So, dito po muna tayo sa Filipino series. Sa bandang ibabaw po ng pera, makikita po natin ang salitang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang salaping ito ay bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pananagutan ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Medyo maliit, hindi ko masyadong mabasa. Sa bandang kaliwa naman po, taas, ibaba, ganun din po sa kanan. Meron pong isa. Makikita po natin ang logo na 5 piso mga kasinauna. At dito naman po sa bandang kaliwa, makikita po natin ang larawan o portrait ni Andres Bonifacio. Ayan. Yan si Supremo nga po, si Andres Bonifacio. Ayan, dito po sa bandang ibaba, makikita po natin sa bandang kanan, makikita naman po natin ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 1949. Ang pirma po ng Pangulo at ang pirma po ng Central Bank Governor o Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po, makikita po natin dito sa bandang ibaba, sa bandang kaliwa, yung serial number po niya. May single prefix lang po siya. Hindi po katulad nung iba, katulad po nitong isa ay double prefix. Ayan. Medyo ano nga pala to, yung Filipino series na nasa atin na to, medyo may error po siya. Oh. Pero tsaka na tayo sa mga error na yan. Yan, meron po siyang cut error. Yan. Medyo tagilid ang pagkakaputol. Kung mapapansin natin, hindi po siya iskwalado. Matulad nitong isa. Ayan, dahil nandito na nga rin tayo sa harapang bahagi na to. Yan, napakaganda. Parehas po yung uncirculated. Hindi umikot. Yan, dito na nga rin tayo. Sige, idamay na po natin itong napansin natin dito sa isang banknote na nasa ibaba. Ito po yung sinasabi pong trinary. Dahil meron lamang po siyang 3 pirasong numero na bumubuo. Ayan po, meron po siyang 3 0 at may parehas na numero na kasama na double, kaya po siya naging trinary. Ayan po. Dito naman po sa baba, brown seal po siya. Dito dark brown, dito ay light brown, light seal yung isa. Tsaka mas darker po yung mas naunang ginawa na banknote, kung mapapansin nyo po. Ayan. Sa portrait may pinagkaiba sila. Bisitahin po natin yung bandang likurang bahagi ng banknote. Ayan, pares lang po yung nasa likuran niya. Mas darker nga lang po at mas makulay yung nasa itaas, yung bagong yung naunang series po na inilabas o yung naunang series na inilabas. Pero parehas po silang Filipino series. Ayan. Mas light naman po itong nasa ibaba o yung pangalawang serye. Dito po makikita po ang KKK. At ayun nga po, makikita po natin dito sa likurang bahagi yung tinatawag nilang sanduguan ng mga kasapi po ng KKK.
Ayan po yun. Yung pumirma po sila o lumagda gamit ang kanila pong dugo. Parehas lang po yan. Pero naalagay po kasi dito ay iba. Mga bagong kasapi ng Katipunan na lumagda sa mga kasulatan ng KKK sa pamamagitan ng kanilang dugo. Ayan. Yung po yung tinatawag na sanduguan. Parehas lang pala. Ayan. Balik po tayo ulit para masilayan natin ang harapang bahagi po ng banknote. Ayan po. Ganyan po aganda yung mga sinaunang pera natin, mga kasinauna. May napansin po pala ako dito sa bandang likuran. Isa po to sa mga tinatawag din na error. Ayan, ngayon ko lang po siya natitigan ng mabuti. Over ink error po yan. Yung iba naman po ay insufficient ink error. Ito naman po ay mukhang sumabog ang ink. Yung naman po, isang magandang araw po ulit at maraming salamat mga kasinauna.